Magandang umaga mga bata. Ngayong umaga ay ating tatalakayin ang aking inihandang paksa para sa inyo. At ngayon, bago tayo magsimula, magpapakilala muna ako. Ako ang iyong guro na si Maylene Andolana. At bago tayo magsisimula sa aking paksang inihanda para sa inyo o paksang tatalakayin ngayong umaga, ay manalangin muna tayo. Alang samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming mga kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang magpapatawad kami sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kadakilaan magpakailanman. Amin. Sa ngalan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amin. At ngayon, ating ihanda ang ating sarili para sa ating paksang ating tatalakayin ngayon. Maghanda tayo ng panulat, papel, at maglista sa mga importanteng mga salita na ating tatalakayin ngayon. Okay mga bata, magbalik-aral tayo. Ano ba ang ating itinalakay kahapon? O ano ang paksang itinalakay natin kahapon? Ito ay ang pangalan. Ano ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, puok, o pangyayaring nagaganap sa isang kwento. Okay mga bata, magbigay ng isang halimbawa ng pangalan. Juan, si Juan ay nag-aaral ng mabuti. Si nanay, si nanay ay pumunta sa palengke upang mamili ng mga gulay. Ang mga halimbawa ng yan, isang pangalan. Okay mga bata, ang ating aktibidades ngayon ay magpapakita ako ng mga salita at tukuyin nyo ito kung anong kayarian ng salita ito. Kung ito ba ay payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Mayroon akong mga salita na ibibigay sa inyo at tukuyin nyo kung ito ba ay payak, may lapi, inuulit, o tambalan. Ang unang salita na aking ipapakita ay bungang kahoy. Ang bungang kahoy, ito ba ay nasa? Tama, ito ay nasa tambalan na salita. Ang salitang malaking malaki, anong kayarian ng salita ito? Inuulit na kayarian ng salita. Maayos-ayos na salita. Anong kayarian ng salita? Ito ay nasa inuulit na salita. Inuulit na salita. Ang matamis-tamis na salita. Anong kayarian ng salita ito? Ito ay nasa inuulit na salita. Nasa inuulit na salita. Ang bahay kubo. Anong kayarian ng salita ito? Ito ay nasa? Tama. Ito ay nasa tambalan. Ang salitang araw-araw. Anong kayarian ng salita ito? Ito ay nasa? Tama. Ito ay nasa inuulit na salita. Ang salitang kulay. Anong kayarian ito? Ito ay nasa? Tama. Ito ay nasa payak na salita. At ang salitang tuwid na tuwid. Anong kayarian ng salita ito? Ito ay nasa? Tama. Ito ay nasa inuulit. Inuulit na salita. Ang salitang umalis. Anong kayarian ng salita ito? Ito ay nasa? May lapi. Very tama ang iyong sagot. Nasa may lapi. Ikatlong salita. Gabi-gabi. Anong kayarian ng salita ito? Ito ay nasa
inuulit na salita. Okay. Ang salitang puno, ang kayarian na salita ang ginamit dito. Tama, ito ay nasa payak. Ang salitang basahan, anong kayarian ng salita ito? Ito ay nasa may lapi. Ang tama, anong kayarian ng salita ito? Ito ay nasa payak. Tama, ito ay nasa payak. Ang salitang tulog, anong kayariang salita ito? Tulog. Ito ay nasa tama, ito ay nasa payak. Okay. Ang utos, ang salitang utos, anong kayarian ng salita ito? Ito ay nasa very good, nasa payak na salita. Okay. Ang salitang makulay, anong salita o anong kayarian ng salita ito? Ito ay nasa may lapi. Tama, ito ay nasa may lapi. Ang salitang alis, anong kayarian ng salita ito? Ito ay nasa payak. Tama, ito ay nasa payak na salita. Okay. Ang salitang natulog, anong kayarian ng salita ito? Ito ay nasa may lapi. Tama, ito ay nasa may lapi. Okay, basahin natin ang nasa payak na salita. Ito ay kulay, puno, tama, tulog, at utos. Ang sasalita na nasa may lapi, ito ay umalis, basahan, makulay, natulog, at masakit. Ang salitang nasa inuulit na salita, ito ay ang malaking malaki, maayos-ayos, matamis-tamis, araw-araw, tuwid na tuwid, gabi-gabi. At ang mga salitang nasa tambalan naman, ito ay ang bungang kahoy, bahay kubo, takdang aralin, at kapitbahay. Ito lamang na mga salita ang mga halimbawa sa kayarian ng mga salita. Okay mga bata, ano ang ating natutunan sa ating mga aktibidades na ating ginawa? Ito ay ang mga kayarian ng mga salita. Ito ay may payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Inyong palagay, anong paksa ang ating tatalakayin ngayong araw na ito? Mahusay, ito ay ang mga kayarian ng mga salita. Ano ang kayarian ng mga salita? Ito ay ang payak, tambalan, may lapi, at inuulit. At ngayon ay ating tatalakayin ang ating paksa sa araw na ito. Ngayon, ang ating paksa na ating tatalakayin ngayon ay kayarian ng mga salita. Ang kayarian ng mga salita ay may 4 na uri. Ito ay ang payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Ang payak na salita, ito ay ang salitang binubuo lamang ng salitang ugat. Halimbawa nito, ito ay ang sakit, tulog, alis, puno, kulay, at utos. May lapi. Ito ay salitang binubuo ng salitang ugat na panlapi o salitang ugat at panlapi. Halimbawa nito ay masakit, matulog, umalis, makulay, at basahan. Ang salitang masakit ay ginamitan natin ng salitang may lapi. Ang salitang panlapi dito ay ma at ang salitang ugat ay sakit. Ang matulog na salita ay ginamitan natin ng may salitang panlapi. Ang salitang panlapi dito ay ma at ang salitang ugat naman dito ay tulog. Umalis. Ang salitang umalis ay ginamitan natin ng may lapi o panlapi. Ang panlaping ginamit dito ay o, at ang salitang ugat ay alis. Makulay. Ang salitang makulay
ay ginamitan natin ng salitang panlapi. Ang salitang panlapi dito ay ma at ang salitang ugat ay kulay. Sa ang salitang basahan naman ay ginamitan ng salitang may panlapi. Ito ay anghan. Ang salitang ugat naman dito ay basa. Ito ay ang salitang binubuo ng salitang ugat at panlapi. Sa salitang inuulit naman, ito ay ang salitang may pag-uulit na bahagi o bumuong salita. Halimbawa nito, ito ay ang araw-araw, matamis-tamis, maayos-ayos, gabi-gabi, tuwid na tuwid. Ito ang mga salita na ating inuulit upang makabuo tayo ng isang salita. Tambalan. Ito ay binubuo ng dalawang salitang pinagsama para makabuo ng bagong salita. Halimbawa nito ay ang bahay kubo, kapitbahay, bungang kahoy, takdang aralin, bahay ampunan. Ito ay ang mga salita na binubuo ng dalawang salita upang makabuo o maintindihan ang bagong salita. Okay mga bata, naintindihan ba natin kung ano ang paksang tinalakay natin ngayon? Ito ay ang kayarian ng mga salita. Lagi nating tatandaan na mayroon tayong 4 na kayarian ng salita. Ito ay ang payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Ang payak na salita ay binubuo ng salitang ugat lamang. At ang salitang may lapi, ang panlapi naman, ito ay binubuo ng salita na may salitang ugat at panlapi. At ang inuulit naman na salita, ito ay binubuo ng dalawang salita na inuulit ito para makabuo ng salita or maintindihan ang salita. Sa ika-4 na salita naman, ito ay ang tambalan. Ang salitang tambalan, ito ay binubuo ng dalawang salita at pinagsama para makabuo ng bagong salita. At ngayon, mayroon akong ibibigay sa inyo na pagsusulit at ito ay inyong sagutan. Kumuha ng panulat at papel at sagutan ang mga pagsusulit na aking ibibigay sa inyo. Sa ating takdang aralin ay bumuo kayo ng isang pangungusap na mayroong payak, may lapi, inuulit, at tambalan. At inyo yan ipapasa bukas. Okay mga bata, salamat sa inyo at paalam.